Hi! O, marinig yung ibon, no? Kumbaga sa atin ba, maliliit na ibon. Ibon, maya-maya. Hello guys, this topic is seductive topic. Ma'am, Isel TV channel. Isel or Isel? Isel TV channel. Sabi niya, Madam Rosana, I give you a nice topic for the, for your content. Paano ba gumamit ang mga babae dyan? Ibig sabihin niya, after ba mag-shower? Ganyan, ganyan. Hi, madam. Dito, may kanya-kanya tayong, diba, religion. Sa religion na Islam or Muslim, sa religion naman ng Christian o Catholic, depende yan, hindi ka maligo ka agad-agad, ganyan, kasi mapapas mo pag sa Catholic natin. Ito. Tapos, magpaano ka muna, kinabukasan ka maligo, ganyan, ganyan, or sa mga atin, di ba, mga Christian, ganyan, pwede ka di maligo, maghugas lang, pwede ka kinabukasan, other di maligo, ganyan, para di mapas mo daw, pasma sa tuhod ba? So, yun, dito naman sa ating kapatid na mga Islam or Muslim, so, ako kasi, Christian ako, Catholic ako, talagang ina-explain ni Elias sa akin yung mga nila, rules and regulation as a Muslim tradition. So, ganyan. Sa Pilipinas, sinabi sa akin ni Elias na ganito, pagkatapos natin ganito, ganyan magamit is talagang maligo. Si Elias, naliligo yan. Paggising lang niya talaga, diretso yan sa CR. Hindi pa yan siya kumakain, magkape, hindi. Talaga maligo yan siya after paggising. Ganon talaga sa kanila. Talagang maligo ka, huwag ka muna mag-start ng trabaho. Kung may ginawa kayo sa gabi, huwag ka mag-start ng trabaho na hindi ka naliligo. Bawal na bawal yun. Kailangan maligo. So, dito sa Pakistan, pagdating ko, ang mga wife dito, nagtaka ako, bakit yung CR, may nagsha-shower? Hating gabi, 12 o'clock, 1 o'clock, may nagsha-shower. Isa kapal na buhok ng mga babae dito, ang haba-haba. Ang tagal talaga sa CR. Yung CR namin, kumun. Ako ang naglilinis, pero ang daming gumagamit. So, naiihi na ako ba? Tayong may sugar, may diabetic, laging umiihi. Sabi ko, sino ba talaga tong Nilapitan ko, nag-shower man, nag-alangan akong kakatukin kasi nag-shower. Nag-shower yung asawa ng nephew ni Elias, yung asawa. Sabi ko kay Elias, huy, bakit naliligo yung babae ganito, ganyan? Alas 12 ng hating gabi. Hindi ba kayo natutulog dito, ganito, ganyan? Bago pa lang ako dito. Alam mo, katatapos lang nila niyan, sabi ni Elias. Katatapos lang nila magkurug-kurug. Kaya ligo yan sila. Palitan yan sila. Pagtapos na babae, lalaki na naman. Ha? Ligo ka agad? Hindi ba mga pasma, mga pik-pik niyan? Mga pasmo ba? Bawal. Hoy, di ba tayo bawal maghugas ng kakatapos lang. Yan ang bilin-bilin sa akin ng nanay ko. Kapag katapos lang ng gamitin ng lalaki, huwag agad-agad maghugas ng pikpik kasi mapasmo daw. Paanuhan ng oras. Punas-punas lang daw tapos anuhan ng oras pa. Tawag nito. Palabyan ng oras. Paanuhan ng oras, mga 2-3 oras, ganyan. Kasi si Elias kay pagtapos namin, lalabas siya agad. Maghugas siya doon sa CR. Ha? Bawal man ganyan. Kasi malamig ang tubig. Tapos ganyan, lalong baka magkasakit ka, ganyan. Malamig ang tubig sobra.
So, hindi ganyan, bawal sa amin dito, ganyan, pag ano talaga, maligo ka, or hindi, maghugas ka lang, matulog ka, pagkagising mo, saka ka ano, maligo. Alam nyo, tuwang-tuwa ako pag winter. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, minsan lang sa isang buwan ang kurog-kurog. Diba? Tuwang-tuwa. Pag kitag-init si Ilyas, biradang-birada yan si Ilyas. Yan ang pag-aawayan namin. Ano tong asawa ko? Malibog, sobra. Asawa-asawa ng pangalawa, di naman magampanan ng isa, dalawang asawa. Libog lang ang nangunguna nito mga nag-aasawa ng isa, dalawa, tatlo, apat. Yung mga nakaapat na, nakakuta na, yung mga Muslim na lalaki. Kuta na sa libog siguro yan. Nakailang kurug-kurug na siguro yan sila. Grabe. Diyos ko, hindi na kampanti sa isang babae, dalawa. Mag-asawa pa talaga. Dito kasi, kawawa yung ano eh. Yung ba yung tumanda na kayo mag-asawa, tapos yung babae nanghihina na. Syempre, tayo mga babae, lahat tayo gumagawa sa ano, gawaing bahay. Dito, iba dito eh. Ang mga lalaki dito, baby face, para mga anak mo lang. Kasi, hahawak lang ng kutsara sa plato yan kapag tuwing kakain na. Ako, para ako nagsiserve ng king dito sa ano, Pakistan. Tuwing oras, andyan. Tuwing oras, nandyan, merienda, tsaa, ganyan, ganyan. Talagang para ka nagserve ng king. Uy, sabi ko, ganito pa talaga yung life. Wala na nga kaano-ano, pagsilbihan mo pa. Diyos ko, Mariosep. Kasi, joint family kami dito. Medyo malayo ako sa mosque, oh. Ganito ang mga life dito ng mga lalaki, napaka-ano nila, napaka-swerte nila dito sa mga asawa nila. Ginagawa silang baby. Kaso lang, ang mga lalaki dito, yun ang nagtatrabaho talaga, kumikita ng pera sa labas. Kung ano yung trabaho mo, construction ka, pag uwi mo niyan sa pamilya, upo ka lang talaga. Ang mga lalaki dito guys, hindi nakapunas sa puwet ng mga anak nila. Kahit kumakain yung asawa nila, tawagin, kahit nagmamasa ng harina, tatawagin. Halika dito, tumain si ano, ganito, ganito, ganyan. Ganon dito. Napaka-ano ang mga lalaki dito. Napaka-sosyal na parang iwan, na parang ingot, na parang idiot. Ewan ko lang. So yun, joint family kasi kami, kaya hindi ako makabirada pag ano. Kailangan talagang, sana makisama ka kasi may ang dami mong in-laws dito, ang dami mong nieces, ang dami mong nephew kalaban. Kaya minsan, tinatanong ko yung mga nieces ni Ilyas, ano gusto mo maasawa? Gusto mo ba ang kapatid mo lalaki makapag-asawa ng Pilipina? Hindi. Hindi. Ayaw nila kasi nakikita nila sa akin kung paano ko dalhin si Ilyas. Pinaglalaba ko, pinaghuhugas ko ng plato, pinaglilinis, pinagwawalis. Nakikita nila sa video. Yun ang pinakaayaw nila. Pinaka-hate nila yung ganyang gawin nila sa mga lalaki. Lalo na yung ano, buhay pa yung mother-in-law ko. Magpakita niya si Ilyas magwalis. Nakuluratan ka ng mata, day. Tapos gumaganyan pa yung mga bunganga, oh. Galit na galit talaga siya. Yung mother-in-law ko, galit na galit pag makita. Sabi niya, turo talaga yan. Ikaw gumawa niyan, ganyan. Ikaw gumawa. Sa salita nila. Bakit ganyan? Yung magsalita ka sa bunganga na hindi ipalabas yung boses, tapos galit na galit ka lang. Ganun yung mother-in-law ko. Tapos loratan, lalaki pa yung mga mata niya para sa akin. Nakita niya si Ilyas na nagwalis or naghugas ng kaldero. So ngayon, wala na silang say kasi one time, yung kapatid niya na yun yung minsan tumutulong sa amin, pinagsabihan siya, bakit ikaw gumagawa ng ganito, ganyan. Pinasabi ko kay Ilyas, sabihin mo sa mga kapatid mo, paintindi mo, hindi tayo nang hingi sa kanila ni kahit piso para pang ganito, ganyan. This is our life. This is our roles of husband and wife na magtulungan tayong dalawa. Sabihin mo, wala kayong pakialam kung anong ginagawa ng asawa, basta hindi naman kami nangingialam sa mga buhay ninyo. Sabihin mo. So yun, from that one,
Sinagot ni Elias kasi tuwing nakikita siya ng hugas siya ng plato, sinasabihan siya, bakit nagtrabaho ka ng ganyan? Hindi mo naman trabaho yan, ito ganyan. Nakikita naman na may ginagawa ako, may trabaho ako. Alangan naman ako lahat ang gumagawa sa trabaho, no? Ano yung asawa ko, prinsipe? Okay lang kung ano. May trabaho, maintindihan ko. Kahit kuba-kuba ako dyan sa trabaho ng bahay, ako lang. Yung wala namang income, kahit piso isang buwan, isang araw, hindi pwede yung ganyan. Ay sabi ko, magtulungan tayo. Kapag ayaw ako kung tulungan dito sa bahay, maghiwalay tayo eh. Maghiwalay tayo ng legal na hiwalayan. Mula nun, nag-usap kami. Magmasa na siya ng harina, minsan maghugas ng plato, minsan maglaba. Pag naglalaba ako, nagtutulungan kaming dalawa. So yun, nagtutulungan kaming dalawa hanggang ngayon. Kasi sabi ko sa kanya, kapag ganyan, ako talaga yung nag-aalok ng hiwalayan matagal na. Maghiwalay na tayo, ayoko ng ganitong sit-up na para kang king, para kang pagsisilbihan. Kumilos ka, may dalawang kamay ka naman, may dalawang paa ka, hindi ka naman PWD dyan, sabi ko sa kanya. Ano to? Ako lang dito habang mamamatay ako sa trabaho. Lahat, 3 yung anak natin, uy. Ano ka? Uupo ka lang dyan kakain? Kasi nasanay siya sa sa unang asawa niya na sabi pa ng mga kapatid niya, 30 years sila nagsama, Rosana. Para bang kulang na ingud-ngud yung mukha ko sa duduruin nila ako sumira sa pagsasama nila mag-asawa. Uy, nagpaalam naman yan si Elias before kami nagpakasal. Nagpaalam yan sa inyong lahat. Nagpaalam naman siya. Kaya kami kinasal, kaya kami nagpakasal. Tapos yun, nasanay si Elias sa asawa niya na 30 years daw sila nagsama na tubig iabot pa sa bunganga niya pag umiinom. Sweet na sweet yung asawa ni Elias sa kanya dati. Ganon yun, no? Pag ang una mong asawa, sweet na sweet sa'yo, mabait sa'yo, papalitan ka ng salbahe. Yes, I admit myself, talagang salbahe ako kay Elias. Hindi ko nagampanan yung ginawa ng asawa niya sa kanya dati na, oh, honey, ito na ang pagkain mo, ganito, ganyan. Hindi nakahawak ng plancha, hindi nakahawak ng hindi nakapunta ng lababo. Ngayon, hoy, sino ka? Gaganyanin mo ako. Binigyan kita ng 3 anak, ako ang nagpo-provide everything. Since from the start, nagtitinda tayo sa Manila, ako ang nagtitinda. Kasi kapag ikaw ang magtindiro, walang papasok na tao. Takot mag-English sa Pilipinas dati. Hanggang ngayon, thanks to God, kasi nagkaintindihan naman kami ni Elias. Sabi ko sa kanya pag nag-aaway kami, hoy, bumalik ka doon sa asawa mo, wala akong pakialam kahit mag-anuhan pa kayo dyan sa harapan ko. Hindi ko kayo pipigilan dalawa. Kahit na anong gawin niya sa harapan ko, tuwang-tuwa pa ako. Kasi, sabihin niya sa akin minsan, buti pa yung wag na natin magitin yung pangalan. Sabi niya sa akin, buti pa yung una kong asawa, ganito, ganyan. Ganito. Animal ka. Wag mo akong i-compare, ha? Bakit yun? Sino naghanap buhay sa inyong dalawa? Pinapakain lang kayong dalawa, di ba? Wala kayong income dati. Pinapakain lang kayo ng mga kapatid mo. Pareho kayong dalawa, wala kayong trabaho. Ngayon, magkapareho ba yung sitwasyon? Pakistani ba ako? Di ba hindi? Alam mo, ginagawa ko ang lahat. Halos mamalimos na lang ako para sa pamilya natin, para sa mga anak natin. Iba ang buhay ninyo dati at saka iba ang buhay natin ngayon. So yun, pinaintindi ko talaga sa kanya, pinipiliwanag ko sa kanya. Serious kasi yung tao na mahilig magpuna sa iba, pero pag punain siya, nagagalit siya. Siya yung taong ganyan. Pikun ba? Pikun. Mali sa
Mapagmata sa kapwa, pero sa sarili niya, bulag siya. Ganun ang klase tao si Elias. Pag i-correct mo siya, magagalit siya. Pag siya magsabi na ganito ganyan, feeling niya tamang-tama siya. Pero pag sasabihan mo, yung direct to the point na nasaktan siya na para sa word na talaga sa kanya, mapipikon siya, galit na galit yan siya. Mag-back out yan siya, lalabas yan siya. So yun. Ito na ang ating questions number 2 kay Ma'am Aisel TV channel. Ito na madam, pagkatapos talaga ng kurog-kurog, liguan time dito sa ating mga kapatid na Muslim, lalo na dito sa bukid. Napaka-religyoso ang mga tao dito. Talagang close-minded pa sila, hindi pa sila open-minded sa mga new generation ngayon. Dito sa bukid talagang nagdadasal talaga sila 5 times a day. Napaka-religyoso talagang traditionally village talaga. Village talaga as in bukid talaga sinusunod nila yung sinaunang panahon until now. Pero sa city, hindi naman open-minded na yung mga taga-city. Nakapunta naman ako sa city, sa mall, ganyan. So, yun. May mga nagti-t-shirt na mga babae doon. May nagpa-pants na sila, nakapantalon na. Naka-straight na yung mga buhok, nakalugay, wala na, hindi na nag-scarf. Pero dito sa bukid, pag hindi ka mag-scarf, chismis ka. Chismis ang abot mo. Ito na guys, oy, ang sarap ng araw. O, nakadalawang video ako. Comment kayo, gawin nating topic. In this topic is very seductive topic and very masalimuot na topic. O, diba? Bye! Salamat sa mga sumabaybay sa kwento ko. Sa kwento ng buhay ko everyday dito sa Pakistan. As a plain second wife. Salamat and God bless everyone. Sa mga new viewers, panoorin nyo yung aking old videos. Matuwa, masaya at malungkot kayo. Unlike sa ngayon. So, thank you and God bless everybody. Merry Christmas! Advance! Subscribe our YouTube channel, Rosana Elias. And please follow my Facebook page, Rosana Elias, ang second wife. Salamat!